Ayun. So ito po mga kababayan, no? Pakinggan po natin ang balita na pagsibak kay dating Deputy Ombudsman Carandang, pinawalang bisa ng Supreme Court. Ala, ito po. Pinawalang bisa ng Korte Suprema ang pagsibak sa serbisyo kay dating overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang noong panahon ng Administrasyong Duterte. Sa desisyon ng kataas-taasang hukuman na inilabas ngayong Sabado, sinabing walang otoridad ang isang Pangulo sa Deputy Ombudsman. Hala! Matatanda ang nag-issue ng dismissal order si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Carandang noong July 2018 na nagresulta sa pagbaba sa pwesto ni Carandang noong June 2019. Ito ay kaugnay sa umano ay breach of confidentiality nang ilabas ang naging bank transactions ni Duterte. Ipinababalik na rin ng Supreme Court ang lahat ng retirement benefits ni Carandang at mga hindi rin nabayarang sweldo mula nang suspindihin siya hanggang sa nakatakda niyang pagretiro noong 2020. Ayan. So, klarong-klaro ha mga kababayan. Yun po ang balita. Ma'am Arlene Morliano, hello po ma'am. At kay Ma'am Lovely Buon. So, klarong-klaro mga kababayan na hindi po kinatigan ng Supreme Court ang utos ni Digong na tanggalin si Carandang dahil nilabas nga ni Carandang ang bilyon-bilyong pera. No, bilyon-bilyong record ng pera ni Digong sa kanyang bank account. At ito nga mga kababayan, galit na galit si Duterte noong inilabas ni Carandang. Ito po mga kababayan ha, pakinggan ninyo. Based on jurisdiction, because it allows it. Imagine this, Carandang. Magdasal ka lang, Carandang. I'm not threatening you. Pagka nagkalit-silitsi ang Pilipinas, unahin kita. Ito magsalita na, ito, Carandang. Diba? Sabi ni Digong pag nagkandalit-silitsi daw ang Pilipinas, uunahin daw ni Digong si Carandang. Bakit magkandalit-silitsi ang Pilipinas o magkandalit-silitsi ang pamilya ninyo sa pagnanakaw? Yan ngayon mga kababayan. Tignan nyo, yan ang sakit ni Digong noon. Kapag mabisto siya sa kanyang mga kabulastugan, sa kanyang mga kasinungalingan, no? Ang sabihin agad, kapag nagkalit-silitsi ang Pilipinas, ikaw ang uunahin ko. Bakit gagamitin mo yung Pilipinas? Pera mo yan, pera mong ninakaw yan, pera mong tinago yan, tagong yaman mo yan. Bakit magkandalit-silitsi ang Pilipinas? Bakit hindi ang pamilya mo ang kandalit-silitsi? Kita nyo mga kababayan. And kay Ma'am Shinani, may galang shoutout po. Ito sabi niya, kapag ka nagkandalit-silitsi daw ang Pilipinas, si Carandang daw unahin niya. Ang Pilipinas ba talaga o magkandalit-silitsi ang pamilya mo at masilip yung pagnanakaw nyo? Tignan nyo mga kababayan, tignan nyo mga DDS, putang ina to si Duterte, no? Napakasinungaling, magnanakaw talaga, kita nyo? Ngayon, magtatanong pa kayo, paano ka nakasiguro na magnanakaw? Bakit? Bakit niya ipatanggal si Carandang nung inilabas ni Carandang itong bilyonis niya sa bangko? Sige. Bakit ang salin niya 37 million lang? Bakit meron naman pala siyang bilyonis sa bangko at bakit kinatigan ngayon si Carandang at naniwala ang Supreme Court? Bakit naniwala ang Supreme Court sa nilabas ni Carandang na bilyon-bilyong pera at bakit hindi nila kinampihan si Duterte? Bakit nila kinampihan si Carandang at hindi ipinatanggal ito at pinapabalik lahat ng benepisyo sahod mula nung siya'y tinanggal ni Digong pati ang mga retirement fee niya? Sige nga. Ulitin natin. Unahin kita. Ito magsalita na, galit na galit, Carandang na ito, tingnan mo. Using falsified, going public. Using falsified? Paano naging falsified yung nalaman mismo galing sa AMLAC? Galing mismo sa AMLAC yan. Nilabas ni Carandang. Ang problema lang mga kababayan, pati ang AMLAC nung panahon ni Digong natakot, itinanggi. Tapos ngayon, nung inilabas ulit ni Trillanes galing sa AMLAC, kinampihan ng Supreme Court. Mga taga-AMLAC din minsan kasi, mga sinungaling din kaya, nako, mga kababayan, ulitin natin ha. Ayan sabi. Based on jurisdiction, because it allows it. Imagine this, Carandang. Magdasal ka lang, Carandang. I'm not threatening you. Pagka nagkalit-silitsi ang Pilipinas, unahin kita. Bakit Pilipinas magkandalit-silitsi? Pamilya mo, ikaw, magkandalit-silitsi ka kasi nabisto yung pagnanakaw mo sa bilyon-bilyon. Trilyon, 14 trilyon iniwan mong utang kay PBBM. 7 trilyon yung inutang mo, putang ina ka, saan mo dinala? Ito magsalita na, ito,
Galit na galit ang magnanakaw. Oh. Using falsified, Mm. going public, knowing that the AMLAC Council has not given its authority Mm. to release Mm. sa Vietnam jurisdiction because it's allows it. Imagine, Di ba? Ano daw ang kapangyarihan ni Karandang na ilabas ang bilyones niyang bank account? Kung magkandalitsi-litsi daw ang Pilipinas, unahin niya si Karandang. Bakit Pilipinas? Bakit hindi ang buhay niya magkandalitsi-litsi? Kita nyo naman ngayon mga kababayan, anong ginawa ng Supreme Court? Ginawa ng bisa ng Korte Suprema ang pagsibak sa serbisyo kay dating overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang noong panahon ng Administrasyong Duterte. Ayan! Sa desisyon ng kataas-taasang hukuman na inilabas ngayong Sabado, sinabing walang otoridad ang isang Pangulo sa Deputy Ombudsman. Ayan na. Matatanda ang nag-issue ng dismissal order si dating Pangulong Sir Rodrigo Oscar, Duterte hello po. kay Carandang noong July 2018 na nagresulta sa pagbaba sa pwesto ni Carandang noong June 2019. Ito ay kaugnay sa umano ay breach of confidentiality nang ilabas ang naging bank transactions ni Duterte. Ipinababalik na rin ng Supreme Court ang lahat ng retirement benefits ni Carandang at mga hindi rin nabayarang sweldo mula nang suspindihin siya hanggang sa nakatakda niyang pagretiro noong 2020. Ayan. Kita nyo mga kababayan, kawawa naman yung tao. Tinanggal ninyo 2018. Ilang taon bago rumisulta? 2026 na ngayon. Kawawa yung, kung ako kay Carandang yan, balikan ko si Digong, kasuhan ko rin ng patong-patong na kasong di na siya makauwi. Di ba? Balikan ko din ang kaso, patong-patong na kaso na di na sila pwedeng umapak sa lupa ng Pilipinas. Grabe yan, no? Halos 7 taon, nagtiis yung tao, tinanggal mo sa trabaho. Dahil lang sa... Tapos sasabihin ng mga DDS, diktador si BBM, martial law na kasi hinuli si Sonsa. Putang ina, si Digong pala yung diktador noong panahon niyang siya ang presidente. Putang ina, pinatanggal mo yung tao na wala ka namang kapangyarihang ipatanggal. Putang ina ka, makita lang kita Digong, tignan mo, tusukin kung ting-ting yung mata mo, hayop ka. Grabe, ang ginawa ni Digong mga kababayan, pinahirapan niya si Carandang for almost 5, 6, 7 years, no? Katagal, putang ina, pinabababa mo yung tao, walang sahod, walang sweldo, walang benepisyo, walang retirement. 'Di ba? Hunted nature, silo po. Tapos ending, winalang bisa ng Supreme Court kasi totoo. Allah, ito po yung kadahilanan mga kababayan, galit na galit si Trillanes. Kinwestiyon ni Senator Antonio Trillanes IV ang ipinataw na preventive suspension ng Malacanang kay overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang. Narito ang report ni Rosalie Cos. Dati po ito mga kababayan. Sa araw na preventive suspension ang ipinataw ni Executive Secretary Salvador Medaldea laban kay overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang. Bukod dito, formal na rin itong nagsampa ng administrative charges laban kay Carandang sa Office of the President. Bunso dito ng paglalantad ni Carandang sa umano'y mga fabricated bank records ni Pangulong Rodrigo Duterte at ng kanyang pamilya. Si Carandang ang nangunguna sa investigasyon sa umano'y multi-billion peso bank accounts ni Pangulong Duterte batay sa isinampang reklamo ni Senator Antonio Trillanes. Sinabi rin ni Carandang na galing umano sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang hawak nitong bank transactions ng Pangulo at ng kanyang pamilya. Gayunman, itinanggi ng AMLAC na sa kanila galing ang bank records. Grave misconduct and grave dishonesty for misuse of confidential information and disclosing false information for Ayan, si causing Harry any Roque po undue yan. injury to any party, including the government, or giving any private party any unwarranted benefits. Pangunahin namang kwestiyon ni Senator Trillanes ang desisyon ng Malacanang Sir at Bien, hello sinabing po. impeachable Nanay Linda. offense ang hakbang na ito dahil independent institution anya ang Office of the Ombudsman. Pinatikos din ito ng Grupong Tindig Pilipinas at sinabing ayon sa isang kaso na dinesisyonan ng Korte Suprema kung ano ang turing sa Ombudsman
Gayon din dapat sa kanyang mga deputy bilang hiwalay na institusyon. Subalit giit ng Duterte administration, legal ang ginawa nilang aksyon laban kay Carandang. Only the ombudsman is impeachable. The deputy ombudsmen are not impeachable. They're subject to disciplinary powers of the chief executive, and this has been decided. Ang sabi ni Ma'am Joannis Chang, Sir Kent, wala palang karapatan ang Pangulo na tanggalin si Carandang. Bakit hindi kinampihan ng Supreme Court? Yun nga ang problema, mga kababayan. Kaya hindi po ang Supreme Court noon kumampi kay Carandang kasi nga sa katotohanan, hawak pa ni Digong. Hawak pa ni Digong ang beat noong panahon kasi siya pa ang presidente. Ngayon mga kababayan, lahat man kasi takot noon Siyempre, kita nyo, lahat ng kumakalaban, tignan nyo, DOJ Secretary, tignan nyo, Senador, pinakulong di 5, di ba? Kita nyo, tapos kung hindi kayo pakulong, ipapatay ka. Bakit ngayon lang? Ngayon lang, ma'am, kasi wala nang ang power. Oo. Noong panahon kasi, mga kababayan, napansin nyo, kapag kumalaban ka kay Digong, talagang patay ka. Either kasali ka sa tukhang, listahan ng tukhang, or di kaya ipabaril ka, o di kaya ipadamput ka, patay ka. Kaya ngayon, mga kababayan, ngayon sila kumilos. Alam nyo kung bakit? Kasi wala nang power si Digong hindi na makauwi. Wala na rin si Sara. Tingnan nyo, mai-impeach, makukulong na yung hayop na yan. Ngayon, tingnan nyo, tumakas na. Kaya biruin nyo mga kababayan, ultimo nga mga pulis noon tikong bibig kahit alam nilang maraming patay 'Di ba? Ang daming pinatay doon na hindi dinaan sa due process at sinabing addict daw. Tapos itong pamilya naman ng mga namatayan, kumuha ng record sa pulis, walang maipakita kasi bakit? Wala palang ginawang record ang pulis, basta patay lang ng patay. 'Di ba? Kaya tignan nyo yung mga kamag-anak ng mga pinatay na napagkamalang adik. Ang sabi, paulit-ulit na daw sila kukuha ng mga record sa police station, hindi daw sila binigyan. Kasi bakit? Wala daw record ang pulis. Diba? Kaya, tignan nyo mga kababayan, nung panahon kasi ni Digong, kapag kumontra ka sa kanya, either tanggalin ka, ipapatay ka. Si Laila de Lima, kita nyo kung gaano ka tinik si Laila sa kanya, hindi niya kayang ipapatay, hindi niya kayang kasuhan, hindi niya kayang balahurain. Ang ginawa niya, tinaniman ng kaso, tinaniman ng witness, diniin, pinakulong, tas ending, nakalaya. Si Trillanes, tignan nyo. Si Trillanes ang naglabas ng bank account. Ang ginawa ni Digong, nag-imbento siya ng bank account, which is nagpa-interview pa siya kay Erwin Tulfo, kay Bin Tulfo, di ba? Tapos ang sabi niya, meron daw bank account si Trillanes sa Singapore, meron sa Hong Kong. Etong Trillanes matapang, matalino, ang ginawa, nagdala ng media. Dinala niya sa Singapore yung ABS-CBN, GMA, TV5. Pagdating doon, tinanong niya yung bangko na sinabi ni Digong kung meron bang pangalan na Trillanes account. Ang sabi ng bangko Singapore, wala. Tapos pumunta sa mga kababayan. Pumunta sa, pumunta sa Hong Kong si Trillanes. Ending. Anong nangyari, mga kababayan? Pagdating ni Trillanes doon, wala ding bank record. Walang bank record itong sinabi ni Digong na doon daw si Trillanes nag-deposit ng pera. Nako mga kababayan. So yun ang problema sa kanila mga kababayan. Dito kay Digong, ang hilig gumawa ng kwento. 'Di ba? Ang hilig gumawa ng katarantaduhan kapag nabisto. Tignan nyo mga kababayan, ganun si Digong. Ngayon, saan siya ngayon? Saan siya pulutin ngayon? Kakauwi pa ba siya? Kampihan sila. Hayop si Duterte. Dapat mabulok siya dun ng lubusan. Di na dapat maupo pa ang Duterte. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, wag nyo na talagang iboto yung mga hayop na yan. Mga kababayan, di ba Ma'am Arlene, kita mo yan? Kita mo, pinatanggal si Carandang kasi nilabas yung bilyones niyang pera. Record. Tapos ending, kinampihan ngayon ng Supreme Court na totoo ang nilabas ni Carandang at totoo ang sinabi ni Trillanes. Nako, tignan nyo mga kababayan, ultimo si Trillanes galit na galit. Sinabi naman ng complainant laban kay Carandang na si Attorney Manuelito Luna, bahagi ito ng karapatan ng punong ehekutibo. He is the appointing authority. And secondly, Congress has delegated that power to the President through a law. And that's no less than the Ombudsman law.
Tinutukoy nito ang Republic Act 6770 Section 82 ng Ombudsman Law. May karapatan ng Pangulo na tanggalin sa pwesto ang deputy o ang special prosecutor kung mapapatunayan itong lumabag sa batas, gumawa ng anumang katiwalian o krimen. Wala namang Ano bang ginawa ni Karandang na katiwalian? Nagnakaw ba siya? Ano bang krimen ang ginawa niya? Yung nilabas niya ang mga linakaw ni Digong na listahan ng perang bilyon-bilyon sa bangko? Kaya mga kababayan, si Digong ang totoong diktador. Yeah? Biruin nyo yan mga kababayan. Kaya, eto na, mga kababayan, makakalkal talaga yan. Diyos ko po, mga kababayan. Yang yaman ni Digong na yan, makakalkal yan, mga kababayan. Galit na galit nga si Digong eh. Sabi niya, manda ka sa akin, Karandang. Yan, mahilig sa tanim ebidensya. Si Digong, mga kababayan, which is yan yung ginawa niya kay Laila de Lima, kay Karandang, ganyan din ginawa niya kay Karandang. Pinatanggal niya sa trabaho. Yuka Fujimori, Miguel, shout out po kay Hunted Nature, silo po. So ngayon mga kababayan, humanda ka Digong. Humanda ka ngayon, makakalkal na, hindi lang pala pera ni Sara ang makakalkal, kundi pati mga kababayan itong pera ni Digong. Biruin nyo mga kababayan. Biruin nyo, 37 million lang diniklara niyang salin bago siya bumaba pagka-presidente. Tapos ending, ang binayaran niya kay Kopman, mahigit 2 billion na. Take note mga kababayan, abogado ni Digong sa ICC, 3. Hindi lang si Kopman. So ibig sabihin, libre lang yung dalawa? Si Kopman lang ang bayad? Hindi naman siguro po pwede. Mga kababayan, kahit sabihin natin 300 million a month ang binayad niya sa 3 abogado niya sa ICC. Saan siya kukuha kung 87 million lang ang pera niya salin? So ibig sabihin mga kababayan, totoo ang sinabi ni Karandang. Sana mabigyan Kent ng amnesty si Guban, si Taguba at si Asierto. Actually, Ma'am Tilma, sa totoo lang, kapag na-convict yan si Digong, wala naman, kahit hindi na sila bibigyan ng amnesty mga kababayan, nasa witness protection, naman sila custody naman sila mga kababayan. Ano to? Tapos take note mga kababayan, sino to? Wait lang po mga kababayan. May tumawag yata sa akin. Wait lang mga kababayan, may tumawag. Kaya, sa totoo lang, mga kababayan, yun ang ngayon. Makakalkal talaga, mga kababayan. Makakalkal talaga itong mga bilyones ni Digong. Kasi hindi naman tanga ang mga Pilipino. Mga DDS lang naman ang tanga at bobo Bakit? Biruin nyo ano daw? Ay, akala ko, ayun na, nawala bigla. Alin ba? Ako ba ang nawala, mga kababayan? Nawala ba tayo sa live or nandyan pa rin? Kaya sa totoo lang mga kababayan, yun yung malalaman mga kababayan na gaano kasinungaling si Digong. Malalaman ng taong bayan na yan. Bakit? Biruin nyo etong si Karandang ang nagbigay ng ebidensyang bilyon-bilyon ang pera ni Digong kay Trillanes. At itong ebidensya na to na pinanghahawakan ni Trillanes ay totoo. Kaya nakita naman natin noong pumunta si Trillanes sa Kongreso, noong nag-witness ito laban kay Sara sa impeachment niya, ay totoo at ipinakita ito ng AMLAC. Nako, mga kababayan. Na which is, totoo naman ang nilabas ng AMLAC. Nako, at kinatigan nga ito ng Kongreso. Ngayon, sasabihin na naman nila, imbento ng AMLAC yan. Nako, patay kayo din Ito mga kababayan. AMLAC to Sara Duterte. Mga kababayan. Patay kayo din Ayan na Tignan natin mga kababayan.
I-explain po ito ng Vice President Sara Duterte's husband, Man Scarpio, files a criminal complaint against the Bangko Sentral ng Pilipinas, the Anti-Money Laundering Council, and 4 lawmakers. The complaint alleges violations of the Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Laws, and the Data Privacy Act. Scarpio claims the AMLAC and the House panel improperly disclosed private financial records during Duterte's impeachment hearing Wednesday, April 22. These records include insurance payments, time deposits, investments, and utility bill transactions. Duterte said in a statement Thursday, April 23, her salary declarations were accurate but did not provide specific details. Carpio files these complaints against BSP Governor Eli Remolana Jr., AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura, and members of the House Justice Committee hearing the impeachment complaints against his wife, including mamamayang Liberal Representative Laila De Lima. De Lima says the committee did not violate any law during the last impeachment hearing, citing the Anti-Money Laundering Act. Paano mag-violate ng law? Si De Lima, alam ni De Lima yung batas kasi bakit dating DOJ secretary yan? Pangalawa, si Jinky Luistro, isa ding trial lawyer yan, no? So alam talaga lahat nila, mga kababayan, yung ginagawa nila. Ang problema lang kasi dito, mga kababayan, nabisto na kasi sila isa-isa. 'Di ba? Kaya po tayo nabaon sa kahirapan dahil po dyan kay Duterte. Kaya mag-isip na po kayo, mga kababayan. Huwag nang bigyan ng pagkakataon na iboto ang mga Duterte. Yeah? Totoo ba na maraming umatras na kongreso sa pirmahan about sa impeachment ni Sara? Huwag ka maniwala, Ma'am Johannes. Huwag ka maniwala dyan. Kitty and Hanilet. Mga American citizen, blue passport mga yan, dapat nagbayad ng tax sa Amerika yan. Actually, mga kababayan, meron naman siguro kasi si Hanilet nurse yan sa Amerika eh. Bayad naman siguro ng tax yan. Diba? Tapos na ang political career ng mga Duterte, political family dynasty. Diba? Nako po, mga kababayan. Diyos mio Marimar. Ma'am Charis, may apple of joy. Ayan, okay naman po. Ginawa nilang savings ang pera ng bayan. Totoo yan, mamulay. Biruin mo si Sara Duterte, ginawa niyang pera niya na panglustay ang confidential fund. Kunwari, ginamit niya sa ganito, ginamit niya sa ganyan. Pero yung mga resibo, peke. Para silang, alam yung style, yung pareho sa ikinaso kay Roderick Paulate. Yung nagkaroon ng maraming sinasahuran, tapos ending, wala namang tao kasi ghost. 'Di ba? Yung mga ghost employee, ganyan din ginawa ni Sara. Nasanay kasi siya nung mayor pa siya hanggang sa naging vice president siya na walang kumalkal kasi yung tatay niya ang presidente at yung mayor siya wala din kumalkal kasi sa Davao yun hindi naman pangkalahatan. Alam niyo kung meron lang malakas loob ng mga politiko diyan sa Davao, kung i-check lahat ng kanilang SALN, yung kanilang confidential fund kung saan ginamit, katulad kay Baste Duterte na mas isang taon ni Baste ng confidential fund, 530 million. Isang taon ni Baste confidential fund, 530 million. Talo niya ang 7 pinakamayayamang lungsod o syudad sa Pilipinas, katulad ng Pasay, Makati, Manila, Taguig, Paranaque, Caloocan, Las Piñas. Basta mga kababayan na talo ni Baste, no? Ang 7 mga mayayamang syudad sa Metro Manila sa laki ng SALN. Biruin nyo yan, mga kababayan. Biruin nyo, mga kababayan. SALN ni Baste, 530 million isang taon. Samantalang yung 7 syudad, ay 430 million lang. 7 na yun 7 syudad na yun sa Metro Manila. Pinaghati-hati na yung 430 million. Samantalang kay Baste, siya lang mag-isa Davao City, 530 million. Hindi natin alam kung ilan na naman ngayon. Kasi 2023 record lang yun. Wala pa yung 24, 25, 26. Kay Sara, ganyan din. Bilyon-bilyon din ang halaga ng kanyang SALN. Kung ipakita ko sa inyo dito, mga kababayan, makita ninyo dito, Sara Duterte SALN 2016. Makikita nyo dito, mga kababayan, magulat kayo. Nilabas ng Rappler yon, mga kababayan, yung SALN ni Sara.
ng 20 wait. Balik tayo dito. Mga kababayan, yung salin ni Sara Duterte, naku, Diyos ko mga kababayan, pakita ko sa inyo, asan ba yun? Ito. Salin mula. Ito, mga kababayan. Ito po yung salin ni Sara. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, kaya ayaw nilang bumitaw sa ayaw nilang bumitaw sa politiko. Kasi bakit? Ang lalaki ng nakukuha nilang confidential fund, no, at salin. Kita nyo mga kababayan, 2007 salin ni Sara 7 million lang. Pagka 2024 naging 88 million. Tandaan ninyo mga kababayan, hindi pa yan totoong declared. Kasi bakit? Ang perang pumasok sa bangko nila bilyones. Tapos 88 million lang ang declared nila, dalawa mag-asawa. Mga sinungaling ang puta. Tapos tignan natin dito mga kababayan yung confidential fund ni Sara. Ito ha. Confidential fund ni Sara. Confi. Ayan, ito ha mga kababayan. Ni Sara Duterte. Ayan. Confidential fund ni Sara Duterte mula 2016. Ito mga kababayan. Makikita naman natin dito yung listahan ng confidential fund niya. Magulat kayo mga kababayan, apakalaki. Ayan, confidential fund ni Sara mula 2016 hanggang 2024. Ayan, eto na, buksan na natin. Eto, mga kababayan, pakita natin ha, 460 million a year. Sara Duterte. Biruin nyo 460 million a year. Ginawa nilang gatasan ang confidential fund. Na ang tanong mga kababayan, kung 460 million a year confidential fund ni Sara, biruin natin yan, mula noong Davao City mayor pa siya, meron na siyang 460 million a year. Ilang termino siya nag-mayor doon bago nag-vice president. Ito ito, tignan natin mga kababayan. Ito po, buksan natin, lakihan natin. Ayan. So, ito, mga kababayan. Ito po, mga kababayan, ang 460 million a year Davao City Confidential Fund spending soared under Mayor Sara Duterte. Ngayon mga kababayan, kung 460 million a year sa loob ng 3 termino, di ba mga kababayan, every 3 years ang term ng mayor? So kung 3 termino yan, 9 years. 9 times 460. Magkano? 9 times 460. Mga kababayan, magkano? Total ninyo, mga kababayan. 9 years times 460. Ngayon, ang sagot, bilyon-bilyon, di ba? Saan napunta yan? Anong pinanggamitan? Anong pinanggastuhan? Which is ganyan din kay Digong, bilyon-bilyon din. Saan ginamit? Anong pinanggastuhan? O anong pinanggastusan? Di ba? Tapos hindi nila masagot-sagot ngayon, sila pa'y galit. Klarong-klaro, di ba? Mga kababayan, klarong-klaro, di ba? Di ba? Mga kababayan, so, yun ang katunayan na talagang makakalkal talaga ang bilyon-bilyon ni Digong. Mga kababayan, patay sila diha. Ito yung sunod, mga kababayan. Ano yung sunod, Kent? Eto na. Ito yung rason, mga kababayan, kung bakit, di ba? Ito may comment, sabi ni Sir Bien. Dangerous city ang Davao City dahil napakalaking confidential fund. Oo, totoo yan, mga kababayan. No? Hindi sila endangered sa tao, endangered sila sa politiko. Bakit? Biruin nyo, laki daw ng era ng Davao, laki naman ng confi. Saan ang pupuntahan yung confi? Biruin nyo yung dalawang mag-amang terorista, tumira pa doon ng halos 1 buwan, hindi nila na-trace.
Di ba may mga confidential funds sila? Saan ginamit yun? Kung bakit hindi nila alam yung mag-amang terorista na namaril doon sa Australia sa Bondi Beach. Naalala nyo, tumira doon ng November 1 hanggang November 28, 2025. Tapos lumipad ng Australia na maril doon sa Bondi Beach. Bakit hindi alam yun ng mga Duterte? Di ba hundreds of millions ang kanilang confidential fund a year? So saan ginamit yung hundreds of million na yan? Kay Basti pa lang 500 million na a year. Saan ginamit yung confi sa intelligence fund nila? Bakit hindi nila na-trace itong mga teroristang mag-ama na namaril sa Australia? Di ba?